Hi guys, kumusta? Ayun, late na ako. Naisip na mag-vlog ako. Gumawa ako ng kimchi today. Gumagawa ako actually, ayan. Patapos na nga, oh. Actually, ano siya, onion chive siya, at saka gumawa din ako ng, merong, ano na kasing tawag doon? White radish. Tapos ito ngayon, ayan. Nilalagyan ko na siya ng tinimpla ko na sauce ng kimchi. Kasi fe-ferment natin siya for about, hindi ako masyadong matagal na mag-ferment ng ganito. Kasi ayoko yung masyadong maasim na kimchi. So, for sure, namimiss to ng family ko sa Pilipinas. Kasi ako lang din naman gumagawa ng ganito sa amin. And pag gumagawa ako ng ganito, kahit na isang batcha pag gawin ko, hindi yan naabot ng isang buwan talaga. Ayan. Maglalagay tayo and then ano lang natin siya dyan. Kunin natin lahat yung sauce para mas masarap. Kasi actually, pwede mo naman gamitin yung etong sauce niya later on. Kasi magtutubig to eh. Kasi nga, di ba, parang i-ferment mo nga siya. So, para kang nagtatapa pero gulay nga lang. Pero, ang kaibahan nito, hindi mo siya pwedeng i-ref. So, procedure dito, actually, pwede nyo naman i-google. Pwede nyo i-google kung ano yung procedure ng paggawa ng kimchi kasi hindi ko lang masasabi na super sarap yung kimchi ko, pero ito lang kasi yung process ko. Buti nga dito mas napadali yung paggawa ko kasi may food processor si Kuya Julius sa Pilipinas. Wala mano-mano ako dun sa Pilipinas, Diyos ko day. So, ang ending yan, hindi ganun kapino yung mga apples. Kasi naglalagay ako ng apple kapag gumagawa ako ng kimchi. Yun ang parang pampatamis ko na siya, yung apple. O kaya, masarap din kapag yung peras. Yan, just make sure lang na hindi may halo yung buto ha. Tapos, sabay nyo siya sa pag-process ng sa onion, ganyan. Tsaka naglalagay po ako ng ginger sa akin, kimchi, which is, meron naman talaga, kahit tignan nyo sa mga, procedure ng traditional kimchi. Wala na buhok ko. Ayan. Actually, naglalaway na nga ako. Hindi pa nga siya, ready. Actually, ready naman na siyang kainin. Kaya lang, masarap kasi siya talaga kapag na-ferment. So, i-ferment muna natin siya. Parang 2 days yata ako hindi nag-vlog, Sorry guys, super busy. So, ayan, patapos na ako. It's almost done. Kailangan, ito na yung last. So, ilalagay natin lahat ng sauce. Mas masarap, mas madami. Tsaka yung, alam nyo guys, yung sauce ng kimchi, pwede nyo itong ihalo sa ramen. Masarap to sa sabaw ng ramen. Kung sino man ang mahilig sa inyo sa ramen. Because definitely alam nyo yan. Kung mahilig ako sa ramen. Okay, ayan na siya. O, diba? Quality. Tapos, ibabalot natin ito ng anong tawag na to? Plastic wrapper. Tapos, ililive natin siya for about 2 days or 1.5. Ganyan. Kasi nga, like I said, ayoko nang masyadong maasim na kimchi. Gusto ko yung lang. Kasi may asim siya, pero hindi ganun ka-asim. Since meron naman na talaga itong halong vinegar. Ayan. We're almost done, guys. Sorry, hindi ko na naipakita sa inyo yung process, pero ito na po yung finished product natin. And titikman natin to later on kapag ready na siya, pag medyo 1 day fermented na. So, ayun lang. Ingat everyone. God bless.